Higit 50 patay sa labanan sa Libya at leader ng global superstar BTS na si RM. May magandang balita para sa kanilang fans. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa 55 ang patay sa bakbakan ng magkalabang grupo sa Tripoli, Libya. Nag-ugat ang tensyon nang i-detain ng Special Deterrence Force ang senior commander ng kalabang 444 Brigade sa airport ng Tripoli. Nasa mahigit 100 naman ang sugatan sa bakbakan. Mahigpit namang binabantayan ng United Nations Support Mission ang sitwasyon sa Libya. Ektaryang kagubatan ng tinupok ng apoy sa Spain. Sumiklab ang sunog sa National Park sa isla ng Tenerife, kung saan magdamagan ang isinagawang pag-apula sa apoy. Ayon sa otoridad, bunsod ito ng matinding init ng panahon na nararanasan sa buong Europa. Nabawi ng tropa ng Ukraine ang bayan ng Urozhain sa silangang bahagi ng Donetsk region. Ayon sa Ukrainian military, nanguna ang 35th at 38th Marine Brigade upang tuluyang mapalayas ang Russian forces na sumakop sa lugar. Matapos mabawi ang lugar, naglagay ng watawat ang Ukraine na sumisimbolo sa kanilang pagkapanalo. Isinagawa naman ng Poland ang pinakamalaking military parade nito sa loob ng 29 na taon. Dito ibinida ng Poland ang pagpapalakas ng mga armas, gayon din ang mas pinalakas na pagre-recruit ng mga sundalo, kung saan bibigyan sila ng 27 araw para magsanay at hahayaang magdesisyon pagtapos ng halos isang buwan. Tila pinawi naman ang leader ng global superstar at K-pop boy band na BTS ang pangamba ng mga fans. Sa live kasi sa isang mobile app, nangako si RM na magre-reunite ang BTS sa 2025. Malaking comfort at assurance ito para sa mga tagahanga ng grupo na nag-aalala na baka hindi na mabuo ang boy band, lalo't isa-isa nang pumapasok sa military ang mga miyembro ng grupo. Mababatid, nagkasalukuyang nasa military service ang 2 miyembro ng grupo na sina Jin at J-Hope. Habang kamakailan lang, kinumpirma ng Big Hit Agency na sisimulan na ni Suga ang kanyang military enlistment. Joy Salamatin para sa Bayan.